Hi everyone! This is your girl Sweet. So, kita niyo yung previous vlog ko about things that surprised or shocked me pagdating ko dito sa Australia. It's the same day na binlog ko itong video na to. So, yun. In this video, I'm gonna answer some of the questions na nare-receive ko and hindi ko na nasasagutan kasi guys, I'm sorry kasi minsan busy kasi ako. Alam niyo yung busy talaga ako. Kaya minsan lang ako nakakapag-reply talaga. So now, first questions is nag-medical ba daw ako nung nag-convert ako from tourist visa to student visa here in Australia? Guys, no, hindi. Wala akong medical or hindi ako nag-medical nung nag-convert ako into student visa onshore here in Australia. Number 2 is, may age limit ba kung mag-apply ng student visa dito sa Australia? I guess, for what I know, pag nasa age 40 plus, pataas ka na, medyo mahirap na ma-approve yung application mo. But, meron akong relatives, I have family na, nag-apply siya ng student visa. From tourist visa to student visa din siya. Nasa around 15 na siya. So, na-approve pa din siya. For me, case-to-case basis kasi yan eh. Depende yan kung paano mo gawin or paano mo i-explain sa GTA or statement of purpose mo. Kasi yung IO, yung immigration officer na mag-a-assist ng application or magpa-process, doon sila magbe-base sa statement of purpose mo kung paano mo in-explain bakit ka, anong rason mo, bakit ka mag-student visa dito sa Australia. Sorry. At your current age. 'Di ba? Patuloy lang, lumalaban pa rin. Okay, so yun. Guys, I hope itatry ko yung best ko na sana ma-share ko sa inyo yung SOP ng family ko. Kasi ako yung gumawa ng SOP. Actually, 7 or 6 kami na-approve. Ako yung gumawa ng statement of purpose nila or genuine temporary entrant. And next question. Pero yun guys, itatry ko yung best ko. Kung meron akong time, maraming time talaga, i-share ko sa inyo yung kahit lang draft, paano ko ginawa yung statement of purpose nila. So yun, kung ikaw ay may edad na and you're still planning na na mag-student visa dito sa Australia, guys, kung yan yung desire ng heart mo, try mo lang, go mo lang, dahil alam mo, lang pinipiling oras ang pangarap. Lahat tayo may pangarap. Kung may pangarap ka, gawin mo na, i-go mo yan, walang makakahadlang sa'yo, kahit ano pa yung edad mo. Dahil everyday we make our choices and everyday we chase our dream and we live our life to the fullest. Third is, pwede ba daw mag-student visa kung college dropout sa Pilipinas? Guys, yes, oo, pwede. Dahil, once again, ang pag-a-apply niyo ng student visa niyo dito is nakadepende sa inyong GTA or statement of purpose kung paano niyo i-explain kung bakit kayo mag-aaral dito sa Australia. And then, i-explain nyo din bakit kayo nag-drop out, ano nangyari sa school nyo, sa background. So, kailangan talaga step by step. Yung kailangan mo kunin yung loob ng officer na nagpa-process sa papers mo. Yon. Dahil, 'di ba, kung nakikita nyo sa previous vlog ko, may pinsan ako nakasama yung lalaki. Basta dalawang lalaki yung pinsan ko. Yung isa, senior high, grade 12, and then yung isa, college, second year college, I guess. Naging student visa sila dito kasi kailangan palakasan talaga. Lakasan or galingan mo lang talaga sa paggawa ng statement of purpose. So, ito, sa master's degree, kaya ba daw or kasya ba daw ang salary sa 48 hours na work leave with restriction? For me, guys,
Para sa akin lang ha, iba't iba, hindi ko alam ano yung sa iba. But for me, kung masters, hindi. Kasi guys, mahal ang tuition ng masters dito sa Australia. Like, I guess nasa around 19 to 25 a year. I'm not sure. Correct me if I'm wrong. Basta ang alam ko is mahal ang tuition ng masters dito sa Australia. And guys, tapos, and kung ang inaasahan nyo lang na sahod is yung 48 hours, wala kayong income sa Pilipinas or other source of income doon, lalo na kung, or hindi kayo financially prepared sa course nyo, guys, mahihirapan kayo. Sobrang hirap. Nahihirapan na nga kami na diploma and mas less yung tuition fee namin. Pero nakakaya namin i-budget ha. Depende talaga yan. So, paano nyo i-manage yung pera nyo. But, sa masters, siguro kaya, case-to-case basis, depende yan sa inyo. But for me, mahirap. Kaya, pero mahirap. Okay? So, yun. Next question. Wait, basahin ko muna. Hindi ko memorize. Ito, need po ba na fluent in English? Kailangan ba daw na fluent ang English pag mag-aaral dito sa Australia? Guys, no! Tingnan nyo naman ako. Fluent bang English ko? Hindi. Ang kailangan is determination, courage, and perseverance. Yan yung kailangan mo pag pumunta ka dito sa Australia. Yung to have that big goal, big dream. Kasi kung wala ka niyan, manghihina ka. You have to make your dream clear, your vision. Kung ano yung gusto mo na mangyari sa buhay mo. Hindi yung fluent English. Kasi guys, yung fluent English or your communication, yung pronunciation mo, you'll learn it slowly and step by step. Slowly but surely. No, along the way, you'll be able to apply it with yourself na slowly. Hindi man madalian, but you have to enjoy the journey because every day we'll learn. Lalo na kung yung, especially with our hardships and our adversity. Kung nahihirapan tayo, mas lalong dyan tayo nag-i-improve. Hindi lang natin yan alam. Sabi nga, it's a blessings in disguise. So yun guys, hindi need ang fluent ng English when you study here in Australia. Kailangan mo lang lakasan yung loob. Ito actually almost same lang sa previous questions. Mahirap ba daw mag-aral dito sa Australia? Guys, again, case-to-case basis, depende sa inyo. But for me, hindi siya mahirap as long as meron kang dedication. Basta courage lang talaga. Courage, perseverance, and dedicated ka sa dream and goal mo. Yun, you're driven ka sa pangarap mo. Masasabi ko lang or ang ma-advise ko lang sa mga napaplanong mag-student visa dito sa Australia is be present. Actually, nag-a-absent talaga ako. So, ang masasabi ko lang is be present all the time and follow ano yung mga assessment nyo, sundin nyo lang, gawin mo lang. And then, basta follow the step by step. Yun lang, be present always. Then, I know for sure na not all the time we are always motivated. May mga times talaga na nafe-feel natin sa sarili natin na medyo down tayo. But don't let your sad day or sad moment na maging rason na mag-give up ka sa dream mo. Dahil this too shall pass. Lahat ng pinagdadaanan mo ay hindi siya forever. Maniwala ka lang sa sarili mo, sa mga natatakot or doubtful na mag-aral dito sa Australia. Guys, maniwala ka lang sa sarili mo na kaya mo yan. Or kung hindi ka man naniniwala sa sarili mo, at least maniwala ka sa Panginoon, kay God. Bigay mo lahat sa Panginoon. Surrender mo lahat sa Panginoon dahil siya yung gagabay sa journey mo. Dahil siya yung sumusulat ng buhay mo. And financially, oo, kung nahihirapan tayo financially, nakaka-drain din yan. But as long as alam natin sa sarili natin na meron pa tayong kanin, meron pa tayong makakain, kaya pa yan guys. Walang sukuan, laban lang kahit walang kaaway.
So, sa school naman, mostly ang ginagawa dito is nagro-roleplay, naggaganon lang. So, basta yun, wag ka lang mag-absent, then makinig ka lang, then sumunod ka lang, mag-roleplay, okay, makipag-grupo ka, okay, be with, maghanap ka ng makagrupo mo, sino yung gusto mong, ka-groupmates, then assessment, yun. Okay, sundin mo lang, yung, tinatanong sa assessment. Anyways, dinidiscuss naman yan ng ng prof. So, tapos after that, kung masubmit mo ng assessment mo, okay, wala kang problema. And then, yun, wag ka lang mag-absent. Tapos, ano pa ba? Yun lang, actually. Basta, believe in yourself. Believe, kaya mo yan. I'm rooting for you guys. So, yun lang muna yung mga questions na sasagutan ko. And for now, I'm going to eat. You guys come with me. Dahil, alam nyo, wala pa akong breakfast and lunch. Wala pa akong kain. Ito yung ko. Food for the day. Ito, di ko ito mauubos. Parang snacks na siya for later. Yan. And also, bite mo. Cheers! Wala akong thumbnail. Pagawa ng thumbnail. So, yun lang guys. Thank you so much. So, please don't forget to like and subscribe. Bye!